Hello, good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong vlog daily po para po sa word of encouragement na binibigay po sa atin ng Panginoon. So ating pong pag-usapan po sa araw na ito ay patungkol po paano ba tayo makakapag-connect sa ating Lord. Naisip niyo ba yan? Napagtanto niyo ba na paano ka makaka-connect talaga kay Lord? Because a lot of people nowadays, nahihirapan silang kumonekta sa Lord. Ang mindset nila masyadong malaki si Lord, 'di ba? Na siya isang Diyos na nando'n sa langit, baka hindi raw marinig yung ating mga, panalangin, yung mga gusto nating sabihin sa kanya, hindi tayo maka-connect. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pagko-connect po sa Lord. So, tayo po ay magbabasa sa salita ng Panginoon dito po sa John 15 verse 7. Ang sabi dito, "But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted." Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus at ito po ay sinulat po dito sa John 15:7. Ang sabi nga po niya dito sa Tagalog po, kung tayo daw po ay mananatili sa Kanya at ang Kanyang salita ay mananatili sa atin. Ano po ba ang salita ng Diyos? Ito po ay Biblia. Yan po ay sinulat na para meron po tayong guidance. Meron po tayong pagbabasihan ng kanyang mga salita sapagkat ang kanyang salita ay hindi po mawawala. Ito ay parehas noon, ngayon at magpakailan paman. Sabi nga po ng Biblia, ang langit at lupa ay mawawala pero ang kanyang salita ay mananatili, kapatid. So ang sabi dito, if His word, ang kanya pong mga utos ay nasa sa atin, humingi daw tayo ng kahit ano sa Kanya, sa ating Panginoon at ito po ay Kanyang pagkakaloob. So, sa panahon po natin, maraming tao po ang hindi nila alam paano ba talaga yung connection sa Lord. Paano ba talaga tayo magkakaroon ng tamang relationship sa Lord. Because meron tayong ginagawa dito sa ating pong mundo na kung saan sa sarili nating pananaw. Katulad nga po nung iba, gumagawa po sila ng mga karumal-dumal na mga bagay sa pagpatay po ng tao, di ba po? Meron tinatawag tayo mga suicide bombing na kung saan, ang kanila pong, pananaw sa buhay 'pag sila daw po ay pumatay ng tao, dahil nga suicide bombing po, ay pupunta daw po sila sa paraiso. 'Yan yung kanilang pananaw para kumonekta sa Lord at pumunta sa paradise o sa heaven. O 'di ba po masyadong ano 'no, napaka-horrible o hindi kagila-gilalas yun po yung mga ginagawa ng ibang mga tao. So yun yung kanilang pananaw. Yung iba naman po gumagawa ng mga maiingay na bagay, sinasaktan nila yung kanilang sarili, sinusugatan. Tapos yung iba naman, sumisigaw. Alam niyo po ba historically ginawa na po 'yan at ito po ay makikita niyo sa kwento ni Elijah at yung ibang mga false prophet. Nagkaroon po ng, parang debate o parang paligsahan, 'di ba, yung anak ng Diyos si Elijah, yung propeta ng Panginoon at yung mga propeta ni Baal. So ang nangyari po diyan sa kuwentong 'yan, pinauna ni Elijah ang mga false prophet nga pong ito at doon gumawa sila ng altar tapos sila po ay, nag-ingay, sinugatan nila yung mga sarili nila. Dahil sabi do'n para daw magising ang kanilang Diyos at, papakinggan ang kanilang panalangin. Pero nung wala pong nangyari, hindi po kumibo yung kanilang tinatawag na Diyos, panahon naman 'to na yung time naman si Elijah naman po yung, mananalangin sa Diyos, gumawa rin siya ng altar, tapos may ginawa pa siya po dun sa altar na yun, binuhusan pa niya ng tubig, 'di ba? Para mapakita talaga na ang Diyos niya ay buhay. Alam niyo po ba nangyari nung nanalangin po siya, nag-worship sa Lord, bumagsak po yung apoy. At doon po yung kasagutan na nasunog po yung inihandog ni Elijah doon. So ibig sabihin answered prayer po ang tawag natin diyan. So ibig sabihin nakikinig ang Diyos. May connection kasi si Elijah doon sa totoong Diyos. Eh samantalang yung mga false prophet kahit anong ingay nila, 'di ba, kahit nagsugat-sugat na yung mga katawan po nila, eh hindi sila pinakinggan ng kanilang tinatawag na Diyos. Kaya nga po alam niyo po ba, 'wag po natin gawin kung ano yung gusto lang nating gawin. Gawin po natin yung sinasabi po ng Biblia nang sa gano'n magkaroon ka ng right connection kay Lord. Okay, tuturuan po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang salita. So sabi po ng Biblia dito sa Matthew 6, 7 and 8, sabi dito, "When you pray," yan, tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus kung paano tayo manalangin, "When you pray, don't babble on and on as the Gentile do." Ano yung babble on and on? Yung paulit-ulit na
sinasabi. Okay. Sabi pa dito, they think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Yan. So kung tayo daw po ay lagi may paulit-ulit na sinasabi, pag tayo nananalangin ay hindi raw po yan dapat o karapat-dapat sa pandinig ng Diyos. So sa verse 8 naman po sabi dito, don't be like them, for your Father knows exactly what you need before you ask Him. So alam na pala ng Lord, hindi ka pa nagpe-pray kapatid, alam na ng Lord yung needs mo. Ang problema lang, gusto ni Lord na lumapit ka sa Kanya. Gusto ni Lord na magsalita ka according sa puso mo, hindi yung according sa na-memorize mo, hindi yung paulit-ulit. Okay? So ulitin po natin, ito po ay sinabi ng Biblia, hindi ko po ako nagsalita dito. Huwag daw po natin paulit-ulitin yung ating pong panalangin kagaya ng ginagawa daw ng mga hentil. Bagkus, ang gusto ng Panginoon ay tayo ay magkaroon ng panalangin ayon sa puso natin, hindi pa ulit-ulit. Bakit po? Ano po ba explanation po niyan? Kasi ganito po yan. Imagine niyo kung kayo po ay nagsasalita, mayroon kayong kausap, ang hinihingi niyo ay halimbawa, ice cream, humingi ka ng ice cream. Tapos itong kausap mo, nakikinig siya sa'yo, ang paghingi mo naman, "Pengi ako ng ice cream, pengi ako ng ice cream, pengi ako ng ice cream." So nangyayari po diyan, 'di ba nakakairita ang paghingi mo ng ice cream dun sa tao. So alam na ng tao na minsan mo lang sinabi yung paghingi ng ice cream, bibigyan ka na ng ice cream. Hintay ka lang. Kaya po ang first natin, papaano tayo ko-connect sa Lord, okay, bibigyan ko kayo ng points, no? Number 1, be still. Kailangan 'pag nagsabi ka na, mag-still ka lang, be still. Ang sabi po ng Psalms 46 verse 10, sabi din, "Be still and know that I am God." So kung iko-connect ko 'tong Psalms nasa Old Testament at ito pong Matthew na nasa New Testament, ang sabi ng verse 18, Matthew 6 verse 8, sabi do'n, "Don't be like them, for your Father know exactly what you need before you ask Him." Alam na kasi ni Lord yung need mo. Ang gusto lang niya mag-pray ka, gusto lang niya lumapit ka because God wants a family, God wants a relationship, hindi yung kung ano-anong sinasabi natin. So alam na niya, meron po siyang pandinig. At ang sabi doon, pag sinabi mo na, be still. Kaya ang sabi doon sa Psalms 46:10, be still and know that He is God. So, pag nag-pray ka kapatid, isipin mo, tinanggap na ni Lord yung panalangin mo, narinig na niyan, hintayin mo na, be still, siya nang gagawa doon. Amen? So let go of your concern pagkatapos na nag-pray ka. Kaya nga po, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na nagwo-worry dapat. Bakit? Kasi you learn to let go your concern na sinasagot na ni Lord o si Lord nang bahala doon sa mga problema mo o mga pinapanalangin mo, kapatid. So, di ba napakaganda na tayo ay tinatanggalan ng stress ng Lord? Na kahit nag-pray na tayo, minsan balisa pa rin tayo. Kasi nga, nasasanay tayo na baka hindi narinig ni Lord. Ulit na naman tayo. Pray na naman tayo para tayong, yun nga, paulit-ulit na lang tayo. Because one time lang na mag-pray ka kay Lord, naintindihan na niya yan. Alam na niya yan. Gagawin na niya. Kaya sabi po dito pa, dadagdagan ko pa po, in Psalms 131 verse 2, sabi dito, I have still, sabi po ito ni King David, I have stilled and quieted myself just a small child. Grabe, no? Parang baby is quieted with its mother. Yan, di ba? Pag ang isang baby, umiiyak, may hiningi siya, hindi naman siya makapagsalita. Hiningi siya ng dede, gusto niya ng gatas. So, anong gagawin ni mommy? Bibigyan siya ng gatas, di ba? Pag nagbigay na si mommy ng gatas, iiyak pa ba si baby? May tendency, yes, umiiyak pa rin kasi hindi pa yun nasa-satisfy. Pero pag yun po yung gusto ni baby, yung milk na yun, makikita mo hanggang sa makatulog na si baby, nandun po yung kanyang gatas sa bibig niya, di ba? So, ito po ay tinatabi ng Panginoon, pag nandun ka kay Lord, wala ka nang dapat iintindihin. Just like a baby, nasa-satisfy ka because nare-release ka, kapatid. So ito po yung number 1 po natin at sa araw pong ito na kung paano tayo ko-connect kay Lord. Number 1, ito po ay hindi nagagawa ng mga karamihang mga tao o mananampalataya ang manatili. Kasi nga aligaga tayo po ay nagwo-worry. So tinatanggal ni Lord ang worry sa atin. So when we pray, number 1, be still. And tomorrow, abangan po ninyo ang ating po mga susunod pang mga points sa topic natin ito about to connect with God at matututunan po natin na tayo ay kailangan lumalim pa sa mga tinuturo ng Biblia. So sa ating pong pagtatapos ngayong araw na ito, tayo po'y manalangin. Hallelujah.
Heavenly Father, we thank you, Lord, dahil tinuruan niyo po kaming mag-pray. And we pray na ito pong first point na narinig po namin na kami po ay manatili, be still, O God, at alam niyo na po ang lahat ng concerns namin. We pray, Panginoon, na maging buhay po ito. Manatili kami, Panginoon, na makilala namin, makita namin na Ikaw ang in control. Ang aming ano man ang hinaing namin, ano man ang sitwasyon namin, problema namin, pag ito po ay inilatag namin sa inyo, narinig niyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na nakikinig sa inyong mga anak. Kaya po, Lord, turuan niyo kami na lahat ng mga concern namin, ipagkatiwala namin po ito sa iyo. Muli, salamat po, Ama, sa inyo po lamang ang papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So kita-kita tayo bukas. Huwag po kayong bibitiw sa ating pong vlog po everyday so that we will have the encouragement na tatanggapin po sa salita ng Diyos. So see you tomorrow.